Ito ang shock tribe sa Pentecost Island ng bansang Vanuatu na nagsasagawa ng isang ritual na tinatawag na land diving o naghol sa lokal na wika, na sinasalihan ng mga kalalakihan na tumatalon mula sa napakataas na kahoy o ginawang tower na may mga ugat o baging na nakatali sa kanilang mga bukong-bukong. Bakit kaya nila ito ginagawa, at ano ang koneksyon ng ritual na ito sa kanilang kultura? Yan ang ating alamin sa ating kwento ngayon. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like, at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Ang sinaunang ritual na ito ay kilala bilang Nagul o land diving. Ito ay isang taunang ritual na isinasagawa ng mga kalalakihan sa Southern Pentecost Island ng bansang Vanuatu, na karaniwang isinasagawa ito sa pagitan ng Abril at Hunyo, nakasabay ng panahon ng pag-aani ng yam na isang uri ng root crops na kanilang pagkain. Ang mga kalalakihan ay tumatalon mula sa detalyadong itinayo nilang mga kahoy na ginawang tower, na madalas na nasa 20 hanggang 30 metro ang taas, na may 2 ugat lamang ng puno ng ubas ang nakatali at nakabalot sa kanilang mga bukong-bukong. Hindi katulad ng modernong bungee jumping na kung saan ang layunin ay suspindihin o mabibitin sila sa taas para hindi diretsyong babagsak sa lupa, ang iba ay sinasadya na tumama sa lupa. Samantala sa land diving, ang mga tumatalon ay sinasadya bumagsak sa lupa, ngunit ang mga ugat o baging ay maingat na itinali sa kanilang bukong-bukong, na kahit papaano ay napapabagal ang sapat na puwersa upang hindi masyadong delikado ang epekto at hindi nakamamatay sa pagbagsak nila sa lupa. Pero bakit nga ba sila tumatalon? Ano ang kanilang dahilan? Ang fertility rite at masaganang ani ng yam, ito ang kanilang pangunahing dahilan. Naniniwala ang kanilang mga tribo, na kapag naabot ng mga tumatalon ang lupa, ay nagiging fertile ito at tinitiyak nila ang isang masaganang ani ng yam, na mahalaga para sa kanilang komunidad. Ang mas mataas at mas matagumpay na pagtalon, di umano ay sigurado na haantong sa isang mas masaganang ani. Pero para sa mga kabataang lalaki, ang land diving o ang pagtalon nila sa lupa ay nagsisilbing isang mahalagang ritual sa kanila para sa pagiging tunay na lalaki. Ito ay isang pagsubok ng lakas ng loob, tibay, at katapangan. Ang matagumpay at pagkumpleto nila sa pagtalon ay nagpapakita ng kanilang halaga at makuha nila ang respeto sa loob ng kanilang komunidad. Samantala ang mga kalalakihan naman na sumusuko ay kanila itong ikinakahiya. Ang ritual ay may malalim na ugat sa mga lokal na tradisyon at paniniwala sa espiritu. Ang ginawa nilang tower mismo ay may hawak na simbolikong kahulugan, na madalas na kumakatawan sa isang katawan ng tao, at ang pagtalon ay nag-uugnay sa komunidad, sa lupa at kanilang mga ninuno. Naniniwala ang kanilang tribo, na ang pagtalon sa lupa ay maaaring mapaganda ang kanilang kalusugan, at maibalik ang lakas at alisin ang mga sakit o pisikal na mga problema na nauugnay sa panahon ng tag-ulan. Ang mga tower ay itinayo gamit ang mga lokal na materyales tulad ng kahoy at mga ugat o baging. Ang kanilang paggawa sa tower ay isang makabuluhang gawain, madalas na tumatagal ng ilang linggo at pinagtutulungan ng mga kalalakihan mula sa kanilang tribo. Ang maayos na pag-aalaga ng ubas ay doon kinukuha at pinipili ang mga ugat o baging nito at inihahanda, dahil ang kanilang pagkaelastiko nito ay mahalaga para sa kaligtasan ng tumatalon. Ang lupa sa ilalim ng tower ay inaayos at pinalambot upang hindi delikado ang epekto sa mga tumatalon. Ang tower ay madalas na may maraming mga platform sa iba't ibang taas nito, para sa may kunting karanasan o mas bata na nagsisimula sa mas mababang antas. Bago ang kanilang pagtalon, kailangang ayusin ng divers ang kanilang mga problema, at kailangan nilang matulog sa paligid ng tower, para bantayan laban sa mga masasamang espiritu. Ang ritual ay sinasamahan ng pag-awit at pagsasayaw mula sa komunidad, na lumilikha ng isang malakas at nakakaenggenyong kapaligiran. Ang mga tumatalon ay nagsusuot ng tradisyonal na nambas at walang ibang suot. Ang pagtalon ay tinatawag na free fall, na ang tumatalon ay nauuna ang ulo patungo sa lupa ay mabilis na bubulusok, hanggang sa maabot sila ng mga baging na nakatali sa kanilang bukong-bukong bago maabot ang lupa at malimitahan ang epekto ng pagbagsak nito.
Ang ritual na pagtalon sa lupa ng mga taga-Pentecost Island ay malawak na kinikilala bilang direktang inspirasyon para sa modernong bungee jumping na inumpisahan sa kanluran noong huling bahagi ng 1970s. Gayunpaman, mahalaga na maunawaan na ang pagdive sa lupa ay higit pa sa isang matinding sport. Ito ay isang malalim at makabuluhang kasanayan sa kultura, espiritual, at agrikultura para sa mga tao sa bansang Vanuatu.